Hiya! Hello kabilabs! Before matapos po ang 2024, let me share to all of you our every Saturday routine with my son and my husband. Ayan, so nakikita nyo po, kasama ko po ang aking anak, papasok sa work. Early in the morning. The time now is 7:30. Hello ka-vlogs! Today's video, i-share ko sa inyo ang aming a day in my life every Saturday. Okay, so madilim pa po mga ka-vlogs. And ito ang aming tinutuluyang bahay. Ayan. Hindi ka nag-jacket. Nasa kotse naman po. Sigit lang. Gusto niyang manginig ng 6 minutes. 6 minutes po. Galing ko ng care home, diretso na ako sa pagsundo sa'yo ha. Opo. Grabe yan, sa kotse na yan kami kay ano pa yan. Pag-laps po kayo na. Hindi, pag sasahod ng care home, init. Pinapawisan nga ako din eh. So, ang schedule po ni Aizel bilang kitchen assistant ay 7:45 AM. Ako naman po ay 8 AM. Kaya sabay na niya kami inihahatid. Medyo maaga ng kaunti ang alis namin ngayon kasi nga kasabay namin si Aizel. Si Habi naman po, ang pasok niya ay 9 AM pa. So, dinadala niya itong sasakyan dun sa kanilang care home. Bali, ang schedule lang po niya sa care home ay every Saturday and Sunday. Bye-bye, ingat ka. Nagibay mo na yung anak mo ha. Diretso na ako dyan. Bye-bye, ingat. So, dito po ako nagwo-work mga kabilabs. Itong nursing home na ito ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon sa United Kingdom. Ito yung nagbigay sa akin ng sponsorship at sila yung dahilan kung bakit kasama ko na ang aking pamilya dito. So, pagpasok po sa aming nursing home, meron po kaming face mask at time in na manual. Ngayon lang po ulit naging mandatory ang pagsusuot ng face mask pagpasok ng nursing home nitong winter. So, ayan, lunchtime na po. Ang aming lunch mag-ina ay liver and bacon. Yan, pagod na pagod po ang bata. Hindi po tayo pwede mag-vlog sa loob, kaya pahapyaw lang po ang kuha ko. How was your day so far? Nakakapagod po. Nakakapagod. Pero masaya? Masaya po kasi nagkakapera po ako. Tapos wala kang tax. 2 months na lang po, magkakataps na ako. Yeah. 8:01 PM. I just finished my shift. Hello, Be. How are you, Be? Nagtay ka ba na matagal? Yeah, 12 minutes. It's alright. Okay. Kasi nakaka-apat pa ako. Hello, kabilabs. 2 oras na apat pa. Okay, alam nyo ba mga kabilabs? Ayan, natapos ng ating 12-hour shift. Dumating ako kanina dito. Nung inatid kami ni Habi na madilim pa. Uuwi kami ngayon ng madilim pa. So, ito yung buhay natin kapag day shift. Yan. So, what are you saying? Ano nga ba yung sinasabi mo? Ayan. Mahina ngayon ang delivery. 2 oras na, nakaka-apat pa lang ako. Pero ang kagandahan naman po kasi sa pagiging deliverer ay Ganyan pa rin naman ang bayad. ganun pa rin naman ang sahod. Kasi sa kanila per hour. Maganda nga eh. Pag walang deliver, walang gastos ng gulo. Yeah. Yeah. So, kung mapapansin nyo mga kabilab, siya ay, si Habi po ay naka-Domino's uniform. Pero kayo na umaga, saan ka kayo na umaga ba nung hinatid mo kami? So, si Habi, as of the moment, 3 na po ang trabaho niya. Hindi ko pa nasasabi sa inyo yun mga kabilabs. And, itatakal ko yun sa susunod nating topic. So, yung oo, mga part-time kasi yun. Yun ang maganda naman kasi talaga sa abroad. Per oras ang binabayaran. So, kahit ilang trabaho, okay lang. Sa kanila, ha? Buka pa nga ako ng isa pa eh. Sa kanila, ha? Ako kasi na principal or main applicant dito,
hindi ako pwedeng magtrabaho ng more than one. I-explain ko rin yan sa susunod nating topic. So, yun. Ang vlog natin today, be, ang i-share ko sa kanila ngayon ay yung routine every Saturday. Yun. Naka-video kayo kanina, hindi nyo alam. Nasa likod kasi ako kanina eh. Ang oras po ngayon ay 8:15. So, si Habi, sinundo niya ako pero naka-duty pa po siya sa kanyang work. Papaalam po ako sa manager. So, ang nangyayari... Tapos kung mag-deliver, tatawagan ko manager, papaklockout ako. Tapos, after kung may hatid si Mrs., balik ko ng Domino's Pizza, kaklockin uli na ako. Ganun yung usapan. So, ibig sabihin ng clock in, clock out, i-out siya habang ako ay sinusundo. Kapag naihatid na niya ako sa bahay, kasi nga diba madilim na mga kabilabs, delikado na mag-bike. At ayoko naman mag-bike ng ganito kadilim. Tsaka pa lang siya i-in uli doon sa trabaho niya. Buti nga pwede yung mga ganun dito eh. Alam mo yun, naka-duty ka. Yung lang na... Tapos mag-out ka. 2 weeks pa lang natin ginagawa ito, no? Hindi natin alam, pwede pala, no? Dito lang po namin ito ginawa. Try lang ako magpaalam. Yan, nasa 2 weeks pa lang po. Pwede pala. Sana noon pa, no? Malay ko ba? Pwede pala yun. Tapos sa pag, di ba panggabi ako lagi. Ngayon lang ako pang umaga tuwing Saturday. So pag panggabi ako, ganoon din ang ginagawa niya. Nagpapaalam siya. Para ihatid ako. Ngayon naman, sinundo niya ako. So ito yung buhay namin mga kabilabs. Malapit na tayo sa bahay. 6 minutes drive lang naman. Yun ang maganda talaga kapag meron kang sasakyan. Pero kung lalakarin ko mula sa work hanggang sa bahay namin, 1 oras. Wala naman siguro. 45 minutes. Pero sa lakad ko, napagod, ay baka 1 oras. Okay, mga kalating oras lang yan. Alam mo yun, 12 oras ka kasi nag-work. Baka nga ang steps ko ngayon ay 10,000. Upstairs ako eh. Okay. We're here na mga kabilabs. Dito na tayo sa bahay. Thank you so much, be. So, ang gagawin ngayon ni Habi ay babalik siya sa work. See you later. Thank you so much, be. Mamaya na tayo mag-usap. Bye-bye. Ingat ka. Okay. So, ngayon naman mag-buzzer na tayo. Sarado yung ilaw ah. Mukhang tulog yung aming unik iho ah. I'm home. Okay. So, si Aisel nga pala mga kabilabs. Hindi nyo siya nakita ngayon kasi ako until 8 o'clock ako. Si Aisel hanggang 4 lang. Welcome back. How are you? Good. Okay. That's it. Mom. No, not yet. Okay, so mag-shower muna ako and I'll be right back to you, mga kabilabs. Pagod na pagod ako. Grabe. Okay, hello kabilabs. Ay, nakapag-shower na tayo at nakabihis na tayo ng pagtulog. Ayan. So, ang ginagawa ko mga kabilabs, pagkagaling sa work, hindi muna ako dumidiretso dito sa kusina or sa kwarto, dumidiretso agad ako sa shower. Kasi nga diba, pag galing tayo ng work, ayan, marumi tayo. Kasi nandyan lahat yung dumi sa work. Alam nyo na. Tayo ang nagpapalit ng diaper ng mga residents. So si Habi, nasa work pa siya. Siguro uuwi siya after 1 hour. So aantayin ko siya bago ako mag-dinner. So habang nag-aantay sa kanya,
nanonood muna ako ng aking favorite na Friends. Ayan. Nasa season 6 na ako, episode 12 na Friends. Late bloomer, mga kabilang. Hindi ko kasi napanood dati ang Friends. Okay, so maiba naman tayo. About naman sa work, mga kabilabs. Si Aizel po ay nag-work once a week lang. Every Saturday lang po. Parang pinaka part-time lang po niya yun doon sa aming work. And nakita niyo naman yung pagod niya kanina. And pagdating ko ngayon, sabi niya, mahirap daw talaga magtrabaho. Ang sakit daw sa paa. Kita ko naman yung hirap niya, pero proud naman ako kasi nakikita ko na maano siya, dedicated siya sa trabaho. Hindi siya tamad. And kung ano yung trabaho niya, ginagawa niya talaga. So, bilang nanay, syempre, proud ako. Sabi ng mga iba kong ka-work, you should proud of your son, sabi nila. I wish my son is like him. Kasi yung anak niya ay ayaw mag-part-time. So, siguro na-spoiled niya. Pero sa ano naman ni Aizel, narinig yun naman yung sinabi niya kanina na masarap daw mag-work, daw mahirap. Masarap kasi merong pera. And ang kagandahan kasi sa edad niya, sa age ng anak ko na 17, wala siyang tax. And yung rate niya, ka-level lang ng rate namin. Unlike nung nasa subway siya, diba kung napapanood yung mga old videos ko, trabaho siya sa subway. Kaya lang sa subway po kasi 5 pounds lang ang kanyang rate doon. Pero ngayon, nasa 11.45 po, hindi ako nagkakamali. Same lang sa mga adult. Kaya nag-i-enjoy siya. And wala kasi siyang tax sa ngayon. Si Habi naman, di ba sabi ko sa inyo, tatlo na yung work niya, pero ano lang, part-time lang yung iba doon. Ang pinaka full-time niya, yung hotel. And dito sa nursing home na bago niyang work, ang trabaho niya po doon ay beverage assistant. Yung siya yung nagbibigay ng tea, coffee, at chocolate, mga drinks sa 60 residents. So, marami yun kasi sa amin kasi 30 lang yung residents namin. Pero kay Habi, yung bago niyang work ngayon ay 60 residents. Ang pasok lang po niya doon ay 4 times a month. Okay. So, yung inaantay po natin mga kabilabs ay na siya. Nagluluto. Praise God. Thank you talaga sa Panginoon dahil ayan, give and take po kami mga kabilabs kung sino yung pagod na pagod. Siya yung pinaghahandaan ng makakain. And ganoon din po si Habi pag siya po yung galing sa work. Though galing din po siya sa work, pero mas ako po yung pagod na pagod ngayon kasi ang hirap po talaga pagka day shift at 8 to 8 pa. And yan, dumaan din po siya sa grocery. Nagulat nga po ako eh. Napaka-responsableng asawa po niya talaga. Kaya pasalamat ako sa Panginoon na kahit kami ay nag-i-struggle ngayon, pero andyan siya palagi para i-provide lahat ng kailangan namin.